Magandang araw sa inyong lahat at tawagin niyo akong Helen. Ako ay 39 na taong gulang na ngayon at taga Caloocan. Sa edad kong ito ay single pa rin ako dahil na rin sa mga personal na rason. Pero nakahiligan ko na lang na mag-alaga ng aso para hindi naman ako masyadong malungkot. Ang kwento ko pong ito ay hindi lang tungkol sa akin, kundi tungkol rin sa alaga kong asong tawagin nating Bogard at kung paano nga niya ako nailigtas sa isang nilalang na ni sa panaginip ko ay hindi ko akalaing may ganito pala. Taong 2001, nagkaroon nga ako ng boyfriend noon na tawagin na lang po nating Romeo. Isa po siyang seaman na may mataas rin na posisyon. Ikakasal na nga sana kami nito nang malaman niyang may problema nga siya sa kanyang pagkalalaki. Lumabas po kasi yung resulta ng laboratory niya na baog nga po ito at wala siyang kakayanang makabuo ng bata. Matagal na kaming mag-live-in noon na mga 5 taon na rin po siguro. Mahal ko naman po itong si Romeo kahit na may ganon siyang kalagayan at marami na rin naman kaming options na tinignan tulad ng pag-aampon at pag-aalaga ng mga hayop na mas convenient nga sana sa aming dalawa. Okay naman po yung sitwasyon namin noon bago ito sumampa sa barko at magtrabaho, pero hindi ko akalain na yun na rin pala yung huli naming pagkikita dahil ilang buwan matapos siyang makasampa ay nakatanggap nga kami ng tawag na si Romeo daw ay naaksidente matapos mahulog sa mataas na bahagi ng barko, dahilan upang ito ay mamatay. Sinubukan pa raw siyang dalhin sa malapit na ospital nung makadaong sila, pero hindi na nga umabot dahil sa barko pa lang daw ay wala na itong buhay. Ayon daw sa mga kasama at matalik na kaibigan sa trabaho ni Romeo, hindi daw aksidente yung pagkamatay niya bagkus ay dahil daw sa labis na depresyon at pangungulila. Sa totoo lang po, sa tingin ko rin na hindi ganun yung nangyari. Dahil meron talagang nagtulak sa pagkitil ni Romeo sa kanyang sarili. At malamang ngayon nga yung natanggap niyang balita na wala siyang kakayahang makabuo ng anak. Matagal na rin siyang nagbabarko at halos imposible namang magkamali pa siya. Kung magkagayon man ay paniguradong alam rin niya yung gagawin, kaya alam ko sa sarili ko na baka kinitil nga nito yung kanyang sariling buhay. Nakakuha pa rin ng malaking halaga yung pamilya nito dahil lumabas nga sa investigasyon ng insurance na aksidente pa rin yung ikinamatay nito. Ilang linggo pagkatapos may libing nito ay dumating nga sa mismong birthday ko ang regalo niya sa akin na pinakamamahal ko. Isang golden retriever na pinangalanan ko ngang Bogard. Dahil sa sobrang sakit ng pagkamatay ni Romeo, halos hindi ko na nga namalayang 4 na buwan na pala yung lumipas noon. Nung mga panahon pong ito ay depressed na rin po ako at pinipilit kong i-isolate yung sarili ko sa mga taong nais naman sanang tumulong sa akin. Tanging itong alagang aso ko lang na si Bogard, yung kasama ko habang pinagdadaanan ko nga yung lahat ng iyon. Nung dumating yung 5 buwan ng pagkamatay ni Romeo, ay napagdesisyonan ko nga na magbakasyon sa lugar na makapag-isip-isip muna ako at sa malayo rin sa pamilya nito, pati na rin sa pamilya ko. Ewan ko ba, pero ayaw ko talaga noon na may kumakausap sa akin ng mga panahong yon. Kaya naman talagang umiiwas nga ako sa parehong pamilya. Nagpunta nga ako noon sa parteng Lingayen sa Pangasinan upang doon nga mag-unwind at magbakasyon ng ilang ding mga araw kasama yung mahal kong alaga. Nung panahong yon ay peak season pala. At karamihan sa mga hotel at apartments na aking pinuntahan ay okupado na at wala nang may bigay sa akin na kwarto. Kaya sinubukan ko pang maghanap-hanap, total ay meron naman akong kotseng magagamit. Dahil sa patuloy kong paghahanap ay napadpad nga ako sa isang bahagi ng Lingayen na medyo liblib at may kalayuan sa mismong sentro. Pero ang ipinagpapasalamat ko ay nakahanap naman ako ng kwartong matutuluyan sa mismong tapat ng dagat na merong magandang view. Di bali ng liblib at medyo mapuno yung lugar. At least makakapag-isip-isip nga ako ng mga dapat kong gawin sa buhay. Sa apartment na tinuluyan ko ay nakilala ko nga itong si Nympha at si Fred. Mag-asawa po silang galing sa ibang bansa at naroon din upang mag-unwind. Mabait at masayang kausap itong si Nympha na noon ay nasa 6 na buwan ng buntis. Sa totoo lang po, inggit na inggit ako sa kanilang mag-asawa. Pero hindi inggit na negatibo Inggit lang na pangarap ko rin kasi na magdalang tao. Yung tipong inggit ka pero masaya ka naman para sa kanilang mag-asawa. Tuwang-tuwa naman sila nung ipakilala ko nga sa kanila yung aso ko.
At yung anak-anakan ko na rin na si Bogard. Giliw na giliw po sila dahil kahit na mukha siyang nakakatakot, ay ubod po ito ng bait at talagang malambing. Nang mga sumunod na gabi ng aming pananatili ni Bogard sa bahay bakasyunan, ay napansin kong tuwing gabi ay tila hindi nga ito mapakali. At para bang may kinatatakutan nito sa may labas na kung ano. Nung una ay iniisip ko lang na baka ganun yung inaasal nito ay dahil sa naninibago lamang siya sa lugar at sa kapaligiran nito. Kaya binaliwala ko na lamang po ito. Kinabukasan habang naglalakad-lakad ako, pati na rin si Bogard. Napansin kong mag-isang naglalakad-lakad si Fred at may daladalang mga pagkain. Hindi mo yata kasama si Nympha. Sabi ko pa nga po noon. Oo, tulog pa kasi ito. Malungkot naman po nitong Sad. Tulog pa? Mataas na yung sikat ng araw ah. Bawi ko naman. Puyat na puyat kasi kaming dalawa kagabi. May naririnig kasi kaming kumakalampag sa ibabaw ng aming bubungan. Ikaw ba? May narinig ka rin ba? Punot noo pa nga po niyang tanong sa akin noon. Wala eh. Maimbing kasi yung tulog ko kagabi. Nakangiti ko namang Saad. Napatango lamang si Fred noon sa akin bago nga ito matamlay na nagpaalam at bumalik sa kanilang apartment. Habang mag-isa akong naglalakad-lakad ay may napagtanto nga ako sa sinabi sa akin ni Fred tungkol sa ingay na kanilang naririnig kagabi. Naalala ko na si Bogard rin kagabi ay tila aligaga pero ipinagkibit balikat ko na lamang yon. Nang makauwi nga ako sa apartment ay nabungaran ko si Nympha. Nagising na talatang pagod na pagod pa yung mata. Helen, wala ka bang narinig na ingay kagabi? Tanong pa nga po nito sa akin. Pinili ko na lamang na hindi sumagot at makinig na lamang sa mga sinasabi nito. Ayon dito, ginulat daw sila ng isang lagapak sa bubungan na talaga namang nagpabangon sa kanilang dalawa dahil sa lakas nga ng ingay. Matapos raw po nun, ay nakaramdam siya ng biglaan na pagsakit ng kanyang tiyan na hindi rin niya maipaliwanag kung bakit. Sinubukan daw niyang himas-himasin yung kanyang pinagbubuntis pero wala itong naging epekto. Bagkus ay lalong tumindi ang kanyang nararamdamang sakit. Nang maalala daw nito ang turo sa kanya ng kanyang lola na taga Iloilo, ay dali-dali nga raw niyang inutusan si Fred na magsaboy ng asin sa paligid dahil mataas raw yung tsansa na merong aswang sa malapit. Nang gawin daw yun ni Fred, ay nakarinig nga sila ng ingay na para bang may lumundag papalayo hanggang tuluyan nang nawala yung ingay sa bubungan ng kanilang tinutuluyan. Nang marinig ko yung salitang aswang noon, ay natawa pa nga ako dahil ito yung ginagawang panakot sa akin dati ng nakatatanda kong kapatid kapag ayaw kong matulog sa hapon. Pero nabali nga yung pangiti kong yon nang makita ko yung reaksyon ng mukha ni Fred at Nympha. Ito yung unang pagkakataon sa buong buhay ko na makakita ako ng ganun ka-intense na reaksyon. Kaya pinili ko na lang ulit na manahimik. Kinagabihan ng araw din na yon habang nasa kasarapan nga ako ng pagtulog nang marinig ko naman si Bogard na humihikbi. Kaya naman nagising ako noon at sa pag-aalala ko kung napano na nga ba ito ay dali-dali nga akong bumangon. At doon ay napansin ko na naroon na naman ito sa pinto. Tumayo ako ng marahan at naglakad patungo sa kanya nang biglang makarinig ako ng magkakasunod at malalakas na kalabog na kinagulat ko. Nang maalala ko yung ikwinento ni Nympha sa akin noon, ay bahagya nga akong dumungaw sa may labas ng pinto upang tignan kung ano nga ba yung may kagagawan ng ingay na yon. At talagang grabe po yung kabak ko noon nang bumungad sa akin yung isang nilalang na animoy may pakpak na parang sa paniki. Kalahati po yung katawan nito na nakalaylay pa yung lamang loob at partikular na nga yung bituka. Sumisingaw rin po mula sa kanya yung ubod ng lansang amoy. Kaya napatakip nga ako ng aking bibig dahil sa tindi ng nakasusulasok na amoy. Kitang-kita ng dalawang mata ko na nagtatangka itong pumasok sa loob ng apartment nila Fred. Sa tono ng pag-angil nito, alam kong galit na galit yung nilalang. Gusto ko sanang sumigaw ng mga sandaling yon, pero hindi ko magawa dahil sa labis na takot. Isa pa, wala rin namang mahihinga ng tulong doon dahil liblib nga yung apartment na yon naming nakuha. Nung bahagya ko pa nga pong binuksan lalo yung pinto, ay hindi ko na malayang tumakbo na pala palabas si Bogard noon sa direksyon ng manananggal na yon. Sinabi ko pong manananggal
Dahil yun talaga yung nakikita ko. Dahil na rin sa pagkabigla ko, ay hindi ko na naisip yung sitwasyon at tumakbo na rin ako upang habulin at pigilan yung alaga ko. Pero napakabilis po nitong nakarating sa may tapat nila Nympha. At ganoon na lang yung pagkabilib ko sa aking alaga nang bigla itong sumampa sa isang estante at doon ay buong lakas nga po niyang sinakmal yung isa sa mga pakpak ng nilalang na maaabot nito. Isang malakas na sigaw yung pinakawala ng aswang na yon. Pagkatapos ngang mapunit ni Bogard yung kanang bahagi ng pakpak nito. Dahilan upang mawala nito ng balanse at magbagewang-gewang sa ere hanggang bumagsak ito sa gilid. Mabuti na lamang at nakatalon nga si Bogard bago pa bumagsak yung nilalang, kaya't hindi naman po ito napano. Nung makita ko yun ay dali-dali nga akong nagtungo sa may tapat nila Nympha kasama si Bogard. Mabuti na lamang at pinagbuksan nga nila ako ng mga sandaling yon, kaya't nakita ko yung sitwasyon nilang dalawa. Halos maligo na nga sa pawis yung buntis na si Nympha. Habang iyak naman ang iyak yung mister nito na hindi ko rin alam kung bakit. "Helen, tulungan mo ako. Manganganak na yata ako." Sigaw pa nga po nito. "Hihingi ako ng tulong. Basta't panatilihin nyo lamang na nakasara yung pinto at wag na wag kayong lalabas." Pagpapaalala ko pa sa kanilang dalawa. Nakailang hakbang pa lang ako palayo sa tinutuluyan nilang mag-asawa nang biglang may kung sino na dumakma sa akin. Dahil sa hindi ko inaasahang pangyayaring yon, ay parang nabuhat po ako ng manananggal na yon. Pero agara naman po nito akong nabitawan dahil nanlaban po ako noon. Pero bago pa man po nito ako saktan, bigla pong tumakbo si Bogard noon at inatake po niya yung nilalang. Habang matapang na nakikipagsakmalan yung alaga ko sa aswang na ito, dumampot ako ng mga bagay na maaari kong magamit upang makatulong sa pinakamamahal kong alaga. At maswerte naman po ako noong nakakuha ng malaking tipak ng bato. Sa totoo lang po, ay natataranta na rin po ako noon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon at pinagbabato ko na lang po ito. Meron na rin po noong mga sugat yung alaga ko pero hindi pa rin po ito tumitigil sa pagkagat sa nilalang na yon, na nagawa nga niyang maabot dahil nahihirapan itong makalipad. Nang makita nga ako ng pagkakataon noon, ay kumuha talaga ako ng may kalakihang bato at ibinalibag ko nga po yun sa kanya gamit yung dalawa kong kamay. Tinamaan po yung aswang na yun, pero bahagya lamang po yun sa may bandang likod. Yun lang po banda yung inabot. Pero dahil po doon ay nabitawan niya yung alaga ko na noon ay may mga sugat na rin pong tinamo. Muling umatungal ng ubod ng lakas yung aswang na yun, at kahit medyo may mga sugat na rin po ito, ay nagawa pa rin po nitong makatakas. Matibay rin po talaga yun na nagawa pa po niyang makalipad. Bago pa man po ako mahimatay sa kaba, ay pinilit ko pong magdali-dali na upang humingi ng tulong dahil naalala ko bigla yung sitwasyon ng mag-asawa. Mabuti na lamang po noon at meron namang tumulong at nagawa po naming maidala sa ospital si Nympha. At sa awa naman po ng Panginoon, ay maayos naman po yung lagay nito at hindi naman napahamak pati yung sanggol na kanyang dinadala. Yung asawa naman po nito ay kumalma na rin dahil nung naabutan ko po sila iyak po ito ng iyak dahil natataranta na rin at nag-aalala sa kanyang mag-ina. Sinabi ko sa kanila noon yung mga nangyayari at maging sila ay halos hindi rin makapaniwala. Nagamot ko na rin po noon yung mga kalmot na aking tinamo, pero syempre hindi ko na sinabi na aswang yung may gawa noon dahil wala rin namang maniniwala. Pagkatapos po ng mga nangyayari noon ay lalo pang tumibay yung aming pagkakaibigan. At katunayan hanggang ngayon po ay matalik ko pa rin na kaibigan yung mag-asawang ito. At minsan ay dumadalaw nga ako sa kanila. Ako rin ay ninang ng kanilang anak. At masaya ako na kahit sa nakakapangilabot kong karanasan ay nakahanap naman ako ng dalawang tunay na kaibigan. Hanggang dito na lang din po itong kwento kong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw sa lahat ng mga masugid na tagapakinig ng channel na ito.
Ang kwentong ito ay tunay na nangyari noong taong 2020 at ako mismo yung nakasaksi. Tawagin na lang po ninyo ako sa Palayaw na Gabong, 35, at kasalukuyang naninirahan dito sa Maynila. Kasama ko yung kinakasama ko at isang anak na lalaki. Isa po akong pahinante ng truck sa Maynila noon sa Delpan bilang pag-aari nga ito ng aking ninong Usting na siyang tinuturing kong ikalawang tatay. Dahil matagal na ring patay yung tatay ko, mula nang maaksidente nga po ito sa motor. Ang nanay ko naman ay nag-asawa ng iba at nagtayo ng bagong pamilya mula nang mawala yung tatay ko. Kaya naman naiwan ako sa poder ng aking ninong. Isang umaga, nakatanggap kami ng iba pang pahinante ng schedule ng delivery sa isang lugar sa Pangasinan. Ayon sa mga kasama ko, ay liblib daw yung lugar na yon. Kaya binigyan na nga kami ng babala ng ibang tropa na mag-iingat sa lugar dahil may mga bali-balita daw na may mga nakatagong kuta ng mga rebelde doon. Kaya naman isinaalang-alang rin namin itong tatlo bago nga kami tumulak sa lugar na aming paroroonan. Bali dry goods po yung karga namin nung mga panahong yon. Kaya naman talagang may kabigatan rin yung mga karga namin at kinakailangan na hindi ganon kabilis yung pagpapatakbo upang makaiwas rin sa mga aksidente. Ngunit dahil nga sa tagal ng aming biyahe at kinakain na rin po kami ng antok noon, samahan pa ng malamig at preskong hampas ng hangin sa aming mga mukha kaya medyo inaantok po talaga kami. Ito rin po pala yung mga panahon na inuunti-unti na rin akong pasabakin sa pagmamaneho. Nang mangyari po yung kwentong ito, ay medyo pinapasabak na rin po ako sa pagmamaneho. O Istong, Kaloy, tutulugan nyo na naman ako habang ako'y nagmamaneho. Saad ko pa nga po sa dalawa kong kasama noon na halatang inaantok na nga. Ha? Kami kuya? Hindi, nagmumuni-muni lang kami. Maang naman itong si Istong habang may dinudukot sa kanyang tagiliran. Agad nga silang umayos ng upo noon at nagkanya-kanya ng asikaso habang tila masamang nakatingin sa akin. Nang balingan ko naman sila ng tingin at muling sitahin, ay natameme naman po silang dalawa dahil alam nga nila sa kanilang mga sarili na hindi sila mananalo sa akin kahit na mapagtulungan pa nila akong dalawa. Sa patuloy naming pagmamaneho ay nakaramdam na nga ako ng gutom noon at matinding antok na talaga namang hindi nga maiiwasan. Gusto ko sanang tumigil na muna upang kahit papano ay makapag-ayos kami ng aking mga kasama. Ngunit wala nga kaming matigilan sa lugar dahil sadyang makipot at alanganin yung daang aming tinatahak. Bandang mga 11:00 ng gabi, nang may madaanan nga kaming bahay pahingahan, at ito nga ay pag-aari ng isa sa aming mga kakosang itago na lang po natin sa pangalang Brando. Dahil sa tindi ng pagod at antok, ay doon ko na nga muna idinaan sa kanila yung truck at maayos na pumarada upang kahit papano ay makapagpahinga rin. Ang bahay ni Brando ay nasa isang liblib at malawak na palayan na may mapunong bahagi. Malugod naman kaming tinanggap ni Brando noon sa lugar nila at pinakain. Talagang inasikaso po niya kami noon. Bagaman si Brando lamang yung mag-isang nakatira doon sa bahay ay hindi naman daw siya nababahala o kahit natatakot sa mga napapabalitang mga rebelde sa lugar. Isa pa, sa tinagal-tagal raw niyang naninirahan doon ay wala naman daw siyang naikwentrong ganon kahit na sino sa kanilang lugar. Huwag kayong mag-alala, walang rebelde dito. Ang meron dito ay mas masahol pa sa mga yon. Natatawang saad pa nga ni Brando noon. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Naguguluhan ko namang tanong. Ang mundo nating ito ay punong-puno ng hiwaga at mga bagay na hindi kayang may paliwanag ng ating isip o hindi maabot ng ating pangunawa. Tulad ng mga kwento dito ng kababalaghan, lalo na nga yung mga nilalang nakilala sa tawag na aswang. Sambit pa nito. Sir Dan, noon po hindi naman talaga ako naniniwala sa mga ganong kwento. Pero nung makita ko nga yung mukha ni Brando na tila ba seryoso sa kanyang mga sinasabi, ay hindi ko na siya kinontra at pinakinggan ko na lamang yung kanyang mga sinasabi. Kahit na hindi ako naniniwala sa mga binabahaging kwento ni Brando, nirespeto ko na lang at nakinig na lang ako. Ngunit bigla ngang iniba nitong si Istong at Kaloy ang usapan
dahil kitang-kita sa kanilang dalawa yung kawalan ng respeto at pamamahiya kay Brando. Buti na lamang at tumigil din silang dalawa at pinili na lang na lumabas na muna. Lalabas na muna kami kuya. Alam mo na, para makapagkarga na rin, malapit na kaming malobat eh. Saad pa nga po nito habang natatawa-tawa. Yung tinutukoy po na lobat ng dalawa ay hindi lobat tungkol sa telepono o kahit na anong gadget. Hindi tungkol sa, alam mo na, aminado naman akong gumagamit yung dalawang tukmol na yun eh. Pero para lamang sa trabaho, para manatili nga silang gising. Lalo na't kailangan talagang gising yung diwa mo sa mga ganitong trabaho. Pero sila lang hindi ako gumagamit ng mga ganon. Habang patuloy kami sa pagkukwentuhan ni Brando, at ilang minuto na rin yung nakaraan matapos bumatak ni Estong at ni Kaloy. Ganoon na lang yung gulat namin nang makarinig nga kami ng magkakasunod na katok sa pinto. Napakunot nga yung noon namin ni Brando noon dahil tila ba nagmamadali sila Estong at Kaloy na pumasok ng bahay. "Chip, Manong Brando, buksan yung pinto. Pakiusap." Pagmamadali pa nilang Saad noon. Nagkatinginan pa nga kami ni Brando nung mga oras na yon dahil inakala naming parang hay na nga silang dalawa at nasobrahan sa paggamit. "Ano bang meron dyan? Tila nagmamadali kayo Usisang tanong pa nga ni Brando sa kanilang dalawa. Napanay pa rin yung pagkatok. "Nong, meron po doong asbang sa may bandang maraming mga kawayan." Saad pa nga po nila. Dali-dali namang inabot ni Brando yung kanyang maikling itak na nakatakles na nakasabit sa dingding bago nga niya binuksan yung pinto ng bahay. Nakarampot pa lang na siwang yung nabubuksan ni Brando, itinulak na nga ito ni Kaloy at nagmamadaling pumasok sa loob. "May aswang doon sa may kawayanan, sa likod ng truck kung saan kami pumarada." Naiyak pa nga nitong sabi. Muli ay nagkatinginan nga kami ni Brando dahil alam namin na hindi gawa-gawa ni Estong at Kaloy yung kwentong yon. Base nga sa kanilang reaksyon at sa takot naming nakikita sa kanila ay halatang totoo yon at nangangatog pa nga sila sa kanilang kinatatayuan. At doon na nga nagsimulang magkwento yung dalawa. "May narinig po kaming lumagabog sa may taas ng truck. Nakala pa nga namin nung una na baka pinagtitripan nyo kami, kaya sinubukan naming hanapin. Pero nung hinanap na namin, nakakita kami ng figurang maitim, kaya sinubukan naming lapitan yon. At ganoon na lang po yung takot namin nung maninaga namin na isang taong mabalahibo. Yung nilalang na yon at walang pang itaas na damit." Saad pa nga ni Kaloy na nanginginig pa rin sa takot noon. Upang makumpirma nga yung sumbong nilang dalawa, ay lumabas kami ni Brando at hawak niya yung kanyang maikling itak noon habang ako naman ay may hawak ring flashlight na pang ilaw. Dahan-dahan kaming naglakad patungo sa lugar na kanilang tinuturo. At nung makarating nga kami doon sa likod ng truck, ay wala naman kami nakita o napansing kakaiba. Talaga naman mukhang batak na batak lang yung dalawang yun at kung ano-anong mga nilalang yung pumapasok sa kanilang kokote. Sabi ko naman noon, pero kinontra ni Brando. Papabalik na kami sa bahay nila nang makaamoy nga kaming dalawa ng kung anong nakasusulasok na amoy na hindi namin alam kung saan nga ba nagmumula. Biniro ko pa nga si Brando noon na baka umutot siya. Pero tinanggi po niya ito at talagang seryoso siya. Kaya tumigil na rin ako sa mga wala kong kwentang biro. Habang patuloy kami sa paglalakad, ay gano'n na lamang yung gulat ko nang bigla kaming may nakasalubong na isang tao na parang lalaki. Punong-puno po ito ng makapal at itim na balahibo sa kanyang katawan at may naglalampasang mga ngipin at mga pangil sa bunganga nito. Umatungal nang nakakatakot yung nilalang na yon dahil ano pang masindak nga kami ni Brando at magtatatakbo na nga sa takot. Nakakailang hakbang pa lang po ako noon nang bigla akong banggain ng nilalang at sa sobrang lakas ng pagkakabangga niya sa akin noon ay nagpagulong-gulong ako sa lupa. Agaran din naman akong inalalaya ni Brando na makatayo, pero tila hindi kami hinayaan ng aswang na makatakas dahil muli na naman niya kaming inatake. Nang mabuwal din si Brando, agaran siyang dilundagan ng nilalang. Pinagkakalmot gamit yung nagtatalasan nitong mga kuko. Kaya naman pinagsasalag po niya ito gamit yung kanyang mga braso. May mangilan-ngilan pang pagkakataon na sumubok na kumagat sa kanya yung nilalang, pero hindi nga niya ito magawa.
Pero napipigilan naman po yun ni Brando. Habang abala sa pagtatangka yung aswang na mabiktima si Brando, ay nagpalingalinga naman ako ng mga sandaling yun upang maghanap ng mga bagay na maaari kong magamit sa nilalang. Nang makapako nga yung isang bato na may katamtamang sukat at bigat. At walang pagdadalawang isip ko po itong ipinukpok sa mukha ng nilalang na iyon. Nung kumonekta nga yung atake ko sa nilalang, ay pumagilid po ito at natanggal sa pagkakaibabaw kay Brando. Nung makita ko nga yung oportunidad na ito ay dali-dali ko nang inakay si Brando sa kamay at dali-dali kaming tumayo upang matakasan nga yung mabalasik na aswang na iyon. Grabe po yung takbo noon at sigaw nga kami ng sigaw dahil talaga ngayon po yung unang pagkakataon na makaramdam ako ng ganun katinding takot na akala ko ay mamamatay na nga kami. Malamang ay ganun rin po yung nararamdaman ni Brando nung mga sandaling yon dahil sigaw rin po ito ng sigaw at halatang gulat na gulat sa mga pangyayari. Halos magkandadapa-dapa na nga po kaming dalawa noon pero hindi kami nagpapigil. Ayaw naming maging hapunan ng nilalang. Nang matanawan nga namin yung bahay nila Brando ay nakita namin si Istong at Kaloy na nagkukumahog at pinagmamadali na kaming dalawa. Sigaw rin sila ng sigaw at halatang nagpapanik na rin. Nung makaabot nga kami ay hinatak na po kami nilang dalawa papasok sa loob ng bahay. Halo-halong emosyon yung mga naranasan ko nung mga sandaling yon na hindi ko nga maipaliwanag. Habang hingal na hingal naman ako at nakikiramdam pa rin po kami noon sa kapaligiran. Ganon din si Brando. Katunayan ay napahiga pa nga po ito sa sahig dahil sa labis na paghingal. Ilang sandali lamang yung lumipas noon ay nakarinig na naman po kami ng paghagok ng tulad sa isang baboy. Paikot-ikot po ito sa bahay na para bang naghahanap ng paraan para makapasok. Doon na nga ay sinubukan naming kumalma na muna kahit papano. Alam rin naming wala siyang madadaanan dahil sarado naman po yung lahat ng mga bintana sa buong bahay. Buong gabi po kami noong hindi nakatulog dahil sa takot na baka mapasok nga kami ng aswang sa loob ng bahay. Nilagyan po namin ng mga asin at bawang noon yung mga bintana at pinto. Yun lang din yung alam naming pamamaraan. At kanya-kanya na rin po kami noon ng hawak ng mga kutsilyo at kung ano pang pwedeng magamit. Mag-alas 4 na nga nung maramdaman naming tila ba humupa na nga yung pananalasa ng nilalang na iyon. Pinagmumura po namin yon at sinabing umalis na lang dahil wala siyang mapapala. Isang malakas po na pagaspas noon yung aming narinig na umalingaw-ngaw indikasyon na umalis na nga yung nilalang sa labas ng bahay nila Brando. Lalo at mga alas 4 na nga rin at mag-uumaga na. Kaya naman doon pa lang po kami nakahinga ng maluwag noon at nakapagpahinga. Dahil sa takot nga sa aswang na yon ay para bang nawala yung epekto ng bawal na gamot kay Istong at kay Kaloy. Dahil pagod na pagod po sila noon at mahimbing na nakatulog kasama namin ni Brando. Pagputok ng araw noon ay umalis na rin kami agad. Nang makabalik na nga kami sa Maynila ay wala kaming pinagsabihan ng tungkol sa aming mga engkwentro. Alam rin po kasi namin na wala namang maniniwala kung ikwento pa namin sa ibang mga kasamahan yung mga ganong pangyayari. Baka pagtawanan lang po nila kami dahil karamihan din po sa amin ay hindi naniniwala sa mga ganon. Nung taon din po na yon bago nangyari yung pandemya, umalis na po sa trabaho sila Istong at Kaloy. Balita ko ay narehab rin po yung dalawang to dahil sa adiksyon. Sa totoo lang, hindi po namin makakalimutan yung mga karanasang ito kahit hindi na rin po kami nagkakasama. Alam kong ganon din sila. Kahit ako nga kapag gabi, tuwing naaalala ko ito bago matulog, nanginginig pa rin ako dahil kinikilabutan ako. Gayunpaman ay dito ko na nga tatapusin yung kwentong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating narrator. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Edong, taga-Antique. Itong aking naranasang ito ay nangyari sa aming ama noong mga bandang 90s. Nang mga panahong yon ay nasa elementarya pa lamang ako, samantalang yung aking nakatatandang kapatid ay nasa high school na rin po noon.
Ang aming ama't ina ay magsasaka. May munting lupain kasing naiwan yung lolo at lola namin. Kaya't ginamit na lang namin yun upang mapagkukunan ng pagkakitaan. Isang araw nga noon, nagpaalam yung aming ama na aalis ito. Inimbita raw kasi siya ng kanyang kaibigan dahil kaarawan ito. Hindi naman tumutol yung aming ina noon. Sa kadahilan ng paminsan-minsan lang din naman kung gumala itong tatay ko. Nagtanong din siya noon kung saang baryo ba ito pupunta at nang sabihin niyo ni tatay ay saglit ngang natigilan yung nanay ko noon. May kung anong ibinubulong ito kay tatay na hindi namin nalaman at tinutulan niya nga yung pag-alis ng aming ama nang bigla niyang malaman kung saan. Agad namang napailing noon yung tatay ko at sinabing mag-iingat naman daw siya doon. Sinabi pa niya na hindi siya makikiinom sa baso ng ibang tao dahil alam nito na maraming mga ganon sa lugar na iyon. Hindi nga lang namin alam kung ano yung ganon na kanyang sinasabi. Nang mga panahong yon ay wala akong ideya kung ano nga bang ibig nilang sabihin. Kaya't natahimik na lamang ako noon at ganoon din si kuya. Nung makaalis na nga yung aming ama, sinabi sa amin ng nanay ko na huwag kaming pupunta sa lugar na wala kaming kakilala dahil baka kung mapano daw kami. Dagdag pa nito, mas maigi nang mag-ingat kaysa magdusa kami ng habang buhay. Tangulang din yung aming naitugon noon, kahit pa na hindi namin lubos na naunawaan kung ano nga ba yung kanyang nais sabihin. Dumating yung gabi at hindi pa rin nakakauwi yung tatay ko. Nakita naming pareho ni kuya ang pag-aalala sa mukha ni nanay noong mga sandaling yon. Ilang ulit pa siyang nagpabalik-balik sa bintana upang alamin kung paparating na nga ba yung aming ama. Pero hanggang sa dumating na nga yung hating gabi ay hindi pa rin ito nakakauwi. Bagay na labis na ikinabahala ni nanay. Iling pa siya ng iling noon, sabay dasal na sana'y walang nangyaring masama kay tatay. Pinatulog na lamang niya kami noon habang siya naman ay gising upang mag-abang sa pagdating ng aming ama. Pero hanggang sa paggising namin kinabukasan ay hindi nga namin nakita yung tatay ko. Dahil dito ay nagpaalam naman si nanay na hahanapin niya ito. Nagpasama pa nga siya sa isa kong tsuhin dahil delikado raw yung baryong yon. Lalo na at dayo lamang sila. Sa pag-alis naman ng aming ina, pareho kaming kinabahan ni kuya ng mga sandaling yon. Kung ano-anong bagay na nga yung nasa isipan namin noon. Pero tinatagan lang namin yung aming mga loob hanggang tuluyan ngang makabalik si nanay kasama na yung aming ama. Nagkatitigan pa nga kami ni kuya noon sa kadahilan ng parang merong kakaiba kay tatay. Naglalaway kasi ito at parang iba rin yung kanyang amoy. Nagtanong naman kami kay nanay at sa aming tsuhin kung ano nga ba yung nangyari sa kanya. Pero hindi nga sila sumagot sa amin noon at nag-utos lang na kumuha kami ng bimpo at planggana na merong maligamgam na tubig. Pinapwesto nga nila si tatay sa mahabang upuan at nang makabalik na nga ako dala yung bimpo at maligamgam na tubig. Pinunasan nga nila yung katawan nito. Ilang ulit siyang tinanong ni nanay kung ano nga bang nangyayari. Pero para itong lutang na hindi man lang sumasagot kahit na isang kataga. Nakatitig lamang ito ng mabalasik sa amin habang walang humpay na naglalaway. Hindi rin naman na may tuturing na lasing ito dahil halatangang hindi naman ito ganon. Nang mga panahong yon, nagsuwestyon nga yung aking tsuhin na tumawag na raw kami ng albularyo. Nang sa gayon, agaran naming malaman kung ano nga ba yung kanyang kalagayan. Sinabi pa niya na ang baryong pinuntahan ni tatay ay kilalang kuta ng mga aswang. Kaya't kung tama raw yung kanyang hinala, marahil ay nahawaan na yung aming ama. Nagtaka na lang kami noon dahil napakabilis daw ng pangyayari at nagkaganon na nga yung tatay ko. Lumakas yung kabog ng puso ko noon. Magkahalong awa at takot yung aking naramdaman habang nakamasid sa aming ama na pinupunasan nga ni nanay.
Noon din na nakiusap yung aking ina kay Tito na kung maaari ay siya na lamang yung magtawag sa albularyo. Hindi naman ito tumanggi at agaran din itong umalis. Pero sa kasamaang palad noon, bumalik nga siya na hindi niya kasama yung albularyo. Ayon dito, umalis umano yung albularyo dahil meron daw itong ginamot sa ibang probinsya, kaya't hindi raw ito makakabalik kaagad. Nabahala kaming lahat dahil sa naging kalagayan ng aming ama noon, lalo pat hindi namin alam kung paano nga ba itong gagaling. Nangako naman noon yung aming tsuhin na maghanap siya ng ibang albularyo, at noon din ay umalis na nga po ito para tumungo raw sa kabilang bayan. Nanatiling na sa ganong sitwasyon si tatay. Sinusubukan naming kausapin yung aming ama noon, pero tanging pagtitig lamang yung kanyang nagagawa at hindi man lang ito nakakapagsalita. Kinagabihan, sa hindi ko malamang dahilan, ay hindi nga ako makatulog. Pakiramdam ko ay parang napakainit ng panahon at hindi nga ako mapakali lalo na sa mga nangyayari. Dahil nakaramdam ako ng uhaw noon, minabuti kong lumabas na muna. Nagdahan-dahan lang ako dahil baka magising nga yung nakatatanda kong kapatid. Saktong pagkalabas ko, napatitig ako agad sa mahabang bangko. Napakunot ako ng noo dahil wala roon si tatay. Inisip ko na lamang na baka inalalayan na nga siya ni nanay patungo sa kanilang kwarto. Bunsod nito, dumiretso na lamang ako sa kusina at hindi na pinagtuunan pa yon ng pansin. Nasa kalagitnaan na nga ako ng aking pag-inom ng tubig ng mga sandaling yon, nang may marinig akong kaluskos sa may silong ng aming bahay. Medyo kinabahan na ako noon, sa isipin na baka may nagnanakaw sa aming mga manok, at sa kadahilanang yon ay kumuha ako ng debateryang flashlight, saka inilawan ko nga yung ilalim ng bahay. Noong una ay wala naman akong nakita, pero lumipas nga yung ilang sandali at meron akong napansing gumagalaw doon. Hindi ko inalis yung flashlight at gulat na gulat ako nang makita kong naroroon yung tatay ko at may hawak po itong manok. Lalo ko pang ikinagulantang noon nang malaman kong wala ng buhay yung aming alaga, habang yung tatay ko naman ay duguan yung kamay at maging yung kanyang bibig. Kahit hindi man ako 100% sigurado, malakas yung kutob ko na siya nga yung pumatay sa manok. Agad kong naalala yung sinabi ng aking inatsuhin, kaya't dumoble pa nga yung takot na aking naramdaman. Bago pa man siya makatingala sa akin noon, pinatay ko na nga yung ilaw, tsaka nagmadaling maglakad patungo sa aming kwarto. Habang naglalakad, ay naisipan kong sabihin kay nanay yung aking nakita, kaya't minabuti kong dumaan sa kanya sa kanilang kwarto. Nagkataon din noong bumangon si nanay para umihi, kaya't sinabi ko sa kanya yung aking nakita. Nataranta nga ito noon at hindi nga siya nakapagbitiw ng kahit anong salita. Sa halip ay kinuha niya sa akin yung flashlight at tumakbo na nga siya palabas ng bahay. Pagkababa niya ay narinig kong paulit-ulit niyang tinatawag yung pangalan ni tatay habang iniilawan yung silong ng bahay. Ilang sandali pa, tinawag ako ng aming ina at sinabing wala daw doon sa silong yung tatay ko at kinakailangan daw namin siyang hanapin. Sa kadahilanan ngayon, bumaba na nga ako sa aming bahay at kagaya ng sabi ni nanay, ay tumulong ako sa kanya sa paghahanap kay tatay. Tinignan namin yung paligid ng bahay, pero hindi namin ito nakita. Noon din ay sinabi ko kay nanay yung patungkol sa manok na pinatay ni tatay, kaya tinagilap namin yung posibleng bakas ng dugo naming masusundan. Maswerte naman kami dahil may nakita akong bahid ng dugo sa may damuhan. Sinundan nga namin yon at nakarating kami malapit doon sa may sapa. Ilang ulit na tinawag ni nanay noon yung tatay ko, pero wala kaming natanggap na tugon. Nagmatsyag na lamang ako sa paligid
Hanggang sa may mapansin akong kaluskos sa hindi kalayuan. Sinabi ko yun kay nanay. At hindi naman ito nagdalawang isip na tunguhin yung bahaging aking tinuturo. Nakasunod lamang ako noon sa kanyang likuran. At habang naglalakad ay tahimik akong nagdadasal. Sa mga panahong yun kasi, natakot akong lumapit kay tatay. Pero dahil naroroon naman yung nanay ko, ay alam kong hindi niya ako pababayaan. Pinilit kong pakalmahin yung sarili ko. Makaraan yung ilang minutong paglalakad, ay nakarating na nga kami sa medyo masukal na bahagi. Nakita namin doon si tatay na nakalupasay sa lupa. May kung anong pinagkakaabalahan. Lumapit doon si nanay at napasigaw ng pangalan ng aking ama. Nang makita namin na hawak pa rin po nito yung patay na manok. Tila nahimasmasa naman noon si tatay dahil sa pagtawag sa kanya ng nanay ko. Napaiyak po ito sabay tawag sa pangalan naming dalawa. Sinabi niya na hindi raw niya maunawaan yung kanyang sarili at hindi nga niya nagawang pigilan ang kung anumang kanyang ginawa sa aming alagang manok. Dagdag pa nito ay parang may nag-uutos daw sa kanya na gawin yon. At gutom na gutom daw talaga siya ng mga sandaling yon. Niyaya nga namin siyang umuwi na muna at napatango naman po ito. Nauna pa nga siyang maglakad sa aming dalawa ni nanay. Kaya't nagawa kong magtanong sa aking ina patungkol sa kalagayan ni tatay. Ayon sa kanya, may karamdaman daw ito at kinakailangang may paggamot namin kaagad siya sa albularyo. Pagka-uwi namin sa bahay, uminom nga ng maraming tubig yung tatay ko. Nilinisan din ni nanay yung kanyang katawan. Nakiusap pa nga si tatay na itali daw muna siya dahil baka hindi niya malaman kung saan nga siya makarating. Ayaw sanang gawin yun ni nanay, pero nakiusap yung tatay ko na huwag siyang kakalagan hanggat hindi pa sumisikat yung araw. Matapos gawin yun ni nanay ay pinatulog na nga niya ako at siya na lamang daw yung magbabantay kay tatay. Napatango lang ako noon at kahit papano ay nabawasan naman yung takot na aking nararamdaman. Samantalang yung nakatatanda kong kapatid ay wala pa rin kamalay-malay at tulog na tulog pa rin. Kinabukasan ay nagising na lang kami ng kapatid ko dahil sa ingay sa may sala. Pagkalabas namin ay nalaman nga naming nakabalik na pala yung aming tsuhin at meron daw itong kasama. Si tatay naman ay ibang-iba na yung kanyang sitwasyon kung ikukumpara noong nakaraang gabi. Lumapit nga kami sa kanila at base na rin sa aming narinig ay nahawaan daw ng pagiging aswang yung tatay ko. Mabuti na nga lang daw at bagong-bago lang yon. Ayon pa sa albularyo, kapag nabuo na raw yon, ay magiging aswang na raw ng tuluyan yung tatay ko. Kung ano-ano nga yung ginawang panggagamot ng albularyong yon sa aming ama. Sa aking pagkakatanda, ay mag-iisang linggo rin siyang pabalik-balik sa bahay upang gamutin yung tatay ko. Nakailang suka na rin po noon yung tatay ko tuwing pinapainom siya ng kung ano-ano ng albularyo. Nalaman din namin na isa nga sa nakainuman ni tatay yung humawa ng pagkaaswang sa kanya. Dahil doon ay nagalit si nanay at sinabi kay tatay na kung nag-ingat lamang ito ay hindi nga ito mangyayari. Nagwika naman noon yung albularyo pati na rin yung tsuhin ko. Nawala namang kasalanan yung tatay ko dahil mukhang napagtripan lang daw siya at hawaan ng aswang na malamang umano ay gabunan. Kaya't gano'n na lang kabilis yung epekto kay tatay. Makaraan nga yung ilang araw, nalaman na lang namin na nailabas ng araw ni tatay yung pinahawa sa kanyang pagkaaswang. Ayon pa nga sa kanila ay parang sisiw daw yon, pero napakaliit pa raw. Ayon nga sa albularyo din, yun daw yung sinalin kay tatay at mabuti na nga lang daw at nailabas niya ito. Sa ngayon ay matanda na rin po yung tatay ko, samantalang kaming magkapatid naman ay may kanya-kanya na ring pamilya. Laking pasalamat namin noon sa albularyong tumulong dahil nagawa nga nitong gamutin yung tatay ko. Mabuti na nga lang din at naging alerto nga kami
Dahil kung hindi, baka napahamak na nga yung tatay ko o baka tuluyan na rin naging aswang. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat. Itago na lang ninyo ako sa pangalang Maine. At taga Negros po ako. Magbabahagi ako sa inyo ngayon ng aking naging karanasan noong ipinagbubuntis ko yung aking panganay na anak. Sa pagkakatanda ko ay mga nasa 5 buwang buntis ako nang mangyari yung karanasang ito. Nasa edad akong 18 taong gulang noong mabuntis ako sa panganay kong anak. Nasa poder pa ako noon ng aking mga magulang. Dahil nang malaman ng aking kasintahan ng mga panahong yun na buntis ako, ay agaran po nito akong hiniwalayan at hindi nga nito balak panagutan yung aming anak. Nagalit noon yung aking mga magulang. Ngunit kalaunan ay wala rin naman silang nagawa. Dahil nga sa pagbubuntis kong yon, malimit akong pagsabihan ni nanay tungkol sa mga bagay-bagay na dapat kong tandaan at iwasang gawin. Ilan nga sa mga yon ay palagi niyang sinasabi sa akin tungkol sa mga aswang. Ayon pa sa aking ina, bunsod nga raw ng pagiging buntis ko ay delikadong araw yung gabi para sa akin. Kaya bago pa man daw dumilim yung paligid, dapat ay nasa loob na ako ng bahay. Dagdag pa nito, iwasan ko raw yung makipag-usap sa mga taong hindi ko naman kilala o bago ko pa lamang nakikita sa paligid gayong mayroong posibilidad na baka aswang nga ito at minamatsagan lamang ako. Sa takot ko ring manganib noon, ginagawa ko na lamang yung kanyang mga bilin. Alam ko kasing kapag ginawa ko yon, mapapanatag hindi lamang yung aking kalooban, pero maging ng aking mga magulang. Isa pa, sinisiguro rin ni nanay at tatay na merong proteksyon sa loob at labas ng bahay at nang hindi raw makalapit o makapasok yung mga aswang na may balak biktimahin ako at yung sanggol na aking dinadala. Pero kahit anong ingat pala namin noon, sadyang hindi rin maiwasan yung ganong mga pangyayari. Isang pagkakataon noon, saktong mag-isa lang ako sa bahay namin ng gabing yon. May mahalagang naging lakad kasi yung mga magulang ko at naiwan lang ako doon. Mga pasado 7:00 na rin po noon ng gabi, ngunit hindi pa rin sila nakakauwi. At dahil doon, nakaramdam ako ng kaba sa isipin na baka may kakaibang mangyari sa akin ng gabing yon. Habang nasa silid nga ako noon, nagmatsyag ako sa paligid. Tuwing nakakarinig ako ng mahinang kaluskos ay natatakot nga ako dahil iniisip ko na baka merong aswang sa paligid. Hindi na nga ako mapakali ng mga oras na yon, kaya't naglagay na ako ng bawang at isang mangkok ng asin sa may tabi ng higaan. Patuloy akong nagmamatsyag noon lalo na at may naririnig na nga akong manakanakang mga kaluskos at mga huni ng tik-tik. Lalong nadadagdagan lang yung takot noon noong nagkaroon ng mga pagkatok sa aming pintuan. Kahit nasa kwarto nga ako, nanginginig ako noon sa takot. Lalo at walang umiimik o tumatawag man lang sa akin para sana'y malaman ko kung yung mga magulang ko na ba yon. At dahil doon, nanatili lang akong tahimik at hindi lumabas ng kwarto. Hinawakan ko na rin yung bawang noon pati yung asin at inilagay ko sa may tabi ng higaan. Tahimik pa rin akong nagpatuloy sa pagmamatsyag at pakikinig sa mga pagkatok sa pintuan namin habang hindi maiwasan yung magkahalong takot at kaba. Napapaisip na rin ako kung ano nga bang gagawin ko kung sakaling aswangin nga ako ng gabing yon. Pero naiisip ko pa lang yon ay nangangatog na nga yung aking buong katawan dahil sa hilakbot. Makalipas nga yung mga 10 minutong ingay ng pagkatok ng kung sino o anumang nasa pintuan, biglang tumahimik yung paligid. Hindi ko na alam yung gagawin ng mga sandaling yon, kaya't nagpasya na rin akong tumayo upang sana ay lumabas ng kwarto. Pero bago pa man ako makatayo,
May mahinang kaluskos sa aking bintana. Mabuti na nga lang at matibay yung bintana ng aking kwarto at hindi madaling buksan dahil nakakandado nga ito sa loob. Patuloy yung mga pagkaluskos doon, kaya't nanatili na lang ako sa aking kinapopwestuhan. Hindi talaga ako gumagawa ng kahit na anong ingay dahil baka marinig nga ako ng kung anumang nasa labas ng aking bintana. Ganon nga yung nangyayari nang may marinig din akong mga pagyabag na animoy nagmamadali sa pagtakbo. Naisip ko agad yung aking mga magulang, kaya't nagpasya na nga akong lumabas ng kwarto. Hinayaan ko na lamang yung mga kaluskos na aking naririnig sa bintana. Hindi naman ako nagkamali noon dahil ang mga magulang ko na nga po yon. Magkakasunod kasing kumatok si nanay habang tinatawag yung pangalan ko, kaya't dali-dali ko rin silang pinagbuksan. Mabilis rin nilang isinara yung pintuan, kaya't nagtaka na nga ako. Pansin ko rin na pagdating ng mga magulang ko tila biglang tumahimik na yung paligid. Nang makita ko yung mukha ni nanay ay pansin kong tila medyo maputla ito. Tinanong ko na nga sila kung ano nga bang nangyayari at hindi naman nagdalawang isip yung tatay ko na sabihin kung ano nga bang dahilan kung bakit sila nagkakaganoon. Nanlaki yung aking mga mata nang marinig ko sa aking ama na marahil ay sinusundan daw sila ng aswang habang naglalakad pa uwi. Dahil doon, nagpasya na nga silang tumakbo. Dahil nag-alala na nga sila sa akin at baka aswangin daw ako. Ikwenento pa sa akin ng tatay ko na habang naglalakad nga raw sila, dama nilang merong nakasunod sa kanilang likuran. Hindi naman nila nagawang lingunin dahil diretso lang nga sila sa kanilang paglalakad. Ang lalong nagbigay pangaraw ng takot at pagkabahala sa kanila ay ang mga huni ng tiktik na kanilang naririnig. Alam nilang malayo yun sa kanila, ngunit habang palapit raw sila ng palapit sa aming bahay, tila humihina daw yun, kaya't kinutuban na rin silang dalawa. Tinanong naman nila ako kung okay lang ba ako at kung wala ba akong naramdaman o naranasan habang wala sila. Sinabi ko namang okay lang ako, ngunit hindi ko na nga inilihim sa kanila yung tungkol sa mga narinig ko at naranasan habang sila ay hindi pa nakakauwi. Napamura na lamang noon yung tatay ko at mabilis na kumuha ng kanyang itak. Lumabas din po ito ng bahay upang suyurin yung paligid at baka raw meron pang aswang. Hinayaan lang po namin siya noon. Naging maayos naman si nanay noon at dali-dali rin siyang nagtungo sa kusina ng bahay at saka kumuha ng asin at bawang doon. Nagpaalam siyang lalabas muna ng bahay upang ilagay yon sa may labas ng bintana ng aking kwarto. Mas madali raw sana kung bubuksan ko na lang yung bintana ko. Pero para sigurado daw ay hayaan ko lang daw yung nakasara at siya na lang yung lalabas ng bahay. Nanatili ako noong nasa loob ng bahay at makalipas yung ilang minuto ay pumasok na rin si nanay at tatay. Ayon pa kay tatay, wala naman daw kakaiba sa paligid, kaya't wala na rin kaming dapat ipag-alala pa. Nagpasya na lang din kami noong magpahinga na, lalo at nakaramdam na rin ako ng antok. Wala namang nangyari noon simula nang dumating yung mga magulang ko, kaya't kahit papano ay nakampante na rin ako at nakatulog. Dahil na rin sa nangyaring yon, naging doble pa nga yung ingat namin lalo na tuwing gabi. Halos pinapalibutan na rin ni nanay ng mga pangontra sa aswang yung labas ng bahay. Marahil nga ay epektibo yung kanyang mga nilagay na pangontra. Kaya't ilang gabi na ring payapa yung aming pagtulog. Ilang gabi na ring tahimik yung paligid noon. At wala man lang kakaiba o hudyat na merong aswang na umaaligid. Hanggang isang gabi nga po noon, hindi ko inaasahan na muling makakaranas ng pangaaswang. Dahil nung nasa kusina ako ng mga sandaling yon, lalo at sinabi ko kay nanay na ako na muna yung maghugas ng mga pinagkainan, ay meron pong nangyaring kakaiba. Ayaw pa sana ng nanay ko noon na ako yung maghugas ng mga pinggan. Ngunit nagpumilit nga ako, gayong nagtutupi pa nga siya ng kanilang mga damit.
Wala nang nagawa noon yung nanay ko kung hindi yung pumayag na lamang na ako na nga yung maghugas. Nagtungo naman sila sa kanilang kwarto habang ako ay mag-isa lamang na naiwan sa may kusina. Maaga kasing alis yung tatay ko kinabukasan, kaya't magpapahinga na raw ito at yung nanay ko naman ay magtutupi ng kanilang mga damit. Nang magsimula nga ako sa aking paghugas noon, wala naman akong nararamdamang kakaiba. Tahimik din noon yung paligid, kaya't kampante ako na kahit mag-isa lang ako doon ay okay lang. Nang malapit na nga akong matapos sa pagsasabon, bigla akong kinabahan sa hindi ko malamang dahilan. Walang ano-ano rin noon. Naging malinsangan yung paligid, kaya't pinagpawisan nga ako kagad noon. Ganon nga yung sitwasyon nang mapatingin ako sa bintana sa may tapat ng aming lababo. Hindi ko alam pero biglang nanigas yung aking katawan. Hindi ko nagawang maigalaw yung mga kamay ko at maging yung aking mga paa. Nilukob na nga ng takot yung katawan ko noon, kaya't hindi ko na mapigilan yung sarili ko na mapaiyak. Bigla-bigla na lang kasing nagkaganon na hindi ko maintindihan. Gustuhin ko mang sumigaw ng mga sandaling yon, pero parang walang kataga at boses na nais ko mawala sa aking bibig. Hindi ko inalis yung tingin ko noon sa may bintanang nasa tapat ko. Lalo na at meron nga akong napansin na gumagalaw na kakaiba roon. Kitang-kita kasi ng dalawang mga mata ko na naglalangis at maitim na kamay yung naroon at unti-unting pinapasok yung kamay na yon sa bintana. Hindi ko alam kung kaninong kamay yon, pero sumagi agad sa isipan ko yung aswang. Dahil na rin meron itong mahahabang mga kuko. Napakisap na lang ako ng mga mata ko noon hanggang mula sa labas ng bintana. Tumambad nga sa akin yung isang nilalang. May tim at naglalangis nga yung buong katawan nito. Buhaghag yung buhok na animoy naninigas na hindi ko maipaliwanag. Pansin ko rin ang mapupula nitong mga mata na parang sabik na sabik habang pinagmamasdan ako. Napatingin din ito sa may bandang tiyan ko, at ganoon na lamang yung pagnanais kong makasigaw ng mapadila ito sa kanyang bibig. Alam kong yung nilalang na yun yung may gawa kung bakit nahihirapan akong gumalaw. Ngunit wala rin akong magawa kung hindi yung pilitin yung sarili kong makagalaw o kahit makasigaw man lang upang marinig ako ng mga magulang ko. Ang mas nagbigay pa sa akin ng labis na kilabot noon ay nang ilabas na nga ng nilalang na yon yung kanyang dila. Hindi rin nawawala yung pagngisi nito. Hindi ko inaasahan ang susunod na mangyayari noon, lalo na nga nang humaba na nga yung dila nito at pinasok niya sa bintana patungo sa aking kinaroroonan. Nanlaki na lamang yung mga mata ko dahil hindi ako makapaniwala na pahaba pa ng pahaba yung dila nito hanggang sa medyo malapit na nga ito sa akin. Marahil dahil sa labis na pagkatakot ko noon sa mga nangyayari ay hindi ko na nga napigilang mawala ng malay. Marahil nga ay nasagi ko yung hinugasan kong pinggan noong mahimatay ako at naitumba ko yon. Kaya't nakalikha yun ng ingay. Dali-daling araw na nagtungo yung aking mga magulang nang marinig nila yun. At nagulat sila nang makitang nakahandusay na nga ako noon. Pero yung mas labis na nagbigay sa kanila ng gulat ay nang may makita silang mahabang dila na papalapit sa aking tiyan. Mabilis akong nilapitan ng aking mga magulang at kinuha ni tata yung kutsilyo upang sana iputulin yung naturang dila. Ngunit bigla raw itong umikli at bumalik sa may bintana. Noon din, nakita ng aking ama yung nilalang na nakita ko rin, kaya't napamura na lang siya noon. Hindi nga siya nagdalawang isip na kunin yung buntot ng pagi, pati na rin yung kanyang itak, at saka lumabas na raw siya ng bahay. Pinuntahan kaagad niya yung tapat ng bintana namin yon, pero hindi na nga niya naabutan nung nakita man lang yung naturang nilalang.
Inikot at sinuyod ni tata yung buong paligid namin habang nagmumura at naghahamon sa nilalang na yon. Pero wala nang hudyat na nasa paligid pa ito. Dahil na rin sa hindi nakita ni tata yung aswang na yon, minabuti na lang niyang bumalik sa loob ng bahay upang asikasuhin ako. Hindi nila inakala noon yung mangyayari sa akin. Mabuti na nga lang daw at hindi na isagawa ng tuluyan ng aswang na yon yung kanyang binabalak. Dahil po doon, imbes na magpahinga yung mga magulang ko, ay nagbantay na lang sila ng buong gabi hanggang sa siguro nga nila na wala na nga kung anong nilalang sa paligid. Kinaumagahan po noon, napagpasyahan ng mga magulang ko na dalhin na lamang ako sa albularyo sa kabilang baryo upang ako nga ipagamot at ipagawa ng proteksyon sa mga aswang. Binigyan naman ako ng mga gamot ng pulseras na lagi ko umanong susuotin, kaya tinanggap ko na lamang din yun at isinuot. Napansin din ni nanay noon na wala na nga yung pangontrang inilagay niya sa bintana kaya't naglagay na lang ulit ito. Marami pang naging paramdam noon yung aswang sa amin, pero dahil sa tulong ng aming mga proteksyon, naging kampante na rin akong hindi na nga ako malalapitan o mabibiktima pa ng nilalang na iyon. Isa pa, lagi pa rin nakabantay yung mga magulang ko noon tuwing may kakaiba silang nararamdaman sa paligid. Inuunahan na kagad nilang murahin yung posibleng aswang. Kaya't agaran din po itong nawawala hanggang maging okay na nga rin po yung lahat. Dito ko na rin ito tatapusin at maraming salamat sa inyong lahat. Tawagin na lang po ninyo ako sa pangalang Keanu. At nais ko lang na ibahagi sa inyo itong kwento sa akin ng aking lolo Ricardo. Nangyari po ito noong mga panahong binatilyo pa lamang yung aking lolo na nakatira sa Mindanao. Sa tanda ni Lolo Ricardo, nasa edad na mga 19 anyos siya nang mangyari ito. Kasama raw niya noon ang kanyang kabarkada na tawagin po nating Javier at Bartolome. Matalik na kaibigan ni Lolo itong dalawang to. Katunayan nga raw, tila magkapatid na rin yung kanilang turingan ng mga panahong yon. Dagdag pa nga ni Lolo Ricardo, mas malimit pa nga raw niyang kasama yung kanyang mga kaibigan kaysa sa kanyang mga magulang, na noon ay wala ring halos pakialam kung makauwi man siya o hindi. Kumbaga sa lahat ng problemang kinakaharap ni Lolo, itong dalawang to ang kanyang mapagkakatiwalaan at masasandigan. Isang pagkakataon nga po noon, napag-usapan ng tatlo na gagala sila kinabukasan. Dahil nga mas gusto nilang magliwaliw kaysa manatili sa kani-kanilang mga bahay. Napagpasyahan nga nilang tatlo na tumungo sa kagubatan sa kabilang baryo. Naisip nilang hindi pa nga sila nakakapunta roon, kaya't magandang pagkakataon doon upang magliwaliw doon. Nagdalawang isip naman noon si Lolo Ricardo, gayong hindi nga nila gamay yung gubat na yon. Ang sabi pa nga nito sa kanyang kaibigan ay baka kung maligaw sila ron at mahirapan ang makalabas kung sakaling may masasamang elemento ang paglalaroan sila habang nasa loob sila nun. Napatawa pa raw noon yung dalawa niyang kaibigan dahil sa kanyang sinabi. Tinukso pa nga raw nila ito na baka natatakot lamang na magtungo roon, kaya't kung ano-ano nga yung sinasabi para hindi makasama. Dahil ayaw naman ni Lolo Ricardo na tinutukso siya na duwag ng kanyang mga kaibigan, kaya't wala na rin siyang nagawa kung hindi yung sumang-ayon sa kanilang gusto. Ang sabi pa nga raw ni Javier sa kanila ay maliligo daw sila kung sakaling merong talon yung gubat na yon. Dagdag naman ni Bartolome ay mas maganda kapag kuweba dahil susubukan daw nilang pasukin yon. Hindi naman nakaimik si Lolo Ricardo noon dahil nga may mga pag-agam-agam pa siyang tumungo roon. Pero kalaunan, napawika na lang din siyang wag na lamang silang magsisihan kung sakaling may mangyari sa kanilang hindi maganda sa kagubatang yon. Tanging pagtango lamang at pagtawa yung netugon sa kanya ng kanyang dalawang kaibigan, kaya't natahimik na lamang ito. Nung magkahiwalay silang tatlo dahil umuwi na nga sila sa kani-kanilang mga bahay,
Hindi pa rin nawawala yung pagdadalawang isip ni Lolo Ricardo kung tutuloy ba siya na sumama sa kanyang mga kaibigan o mananatili na lang sa kanilang bahay. Pero may naisip siyang baka tuksuhin nga lang siya ng mga ito. Kaya't nabuo na rin yung kanyang pasyang sumama na lamang sa dalawa niyang kaibigan patungo doon sa gubat na yon. Naisip na lang niyang magdadala na lang siya ng maliit na patalim at di bateryang flashlight at nang meron silang magamit kung sakali mang may hindi inaasahang pangyayari na magaganap habang naroroon sila sa loob ng naturang gubat. Kinaumagahan nga noon, inihanda ni Lolo Ricardo ang kanyang dadalhin. Hinintay lang niyang sunduin siya ng kanyang mga kaibigan. At mga bandang 2:00 ng hapon, dumating na rin sina Javier at Bartolome sa kanilang bahay. Dahil wala ng mga oras na yon yung mga magulang ni Lolo, hindi na nga niya nagawang magpaalam sa mga ito at nilisan na lamang ang kanilang bahay. Nagsimula na rin silang maglakad noon patungo sa kagubatang pupuntahan nilang tatlo. Habang naglalakad sila, napapatanong pa si Lolo Ricardo sa kanyang dalawang kaibigan kung sigurado na nga ba yung mga ito na itutuloy yung kanilang pagpunta roon. Walang pagdadalawang isip naman siyang tinugunan ng dalawa na tuloy nga sila sa pagpunta roon. Ang tanging nasabi na lamang ni Lolo sa dalawa niyang kaibigan ay huwag silang magpaabot ng dilim, lalo na't mas delikado yung gubat tuwing gabi. Dagdag pa ni Lolo, hindi nila lubusang alam yung pasikot-sikot sa kagubatang yon, kaya't baka maligaw sila kapag ginabi nga sila roon. Tango lamang yung naitugon ng mga kaibigan nito, kaya't wala nang nagawa si Lolo Ricardo kung hindi yung tahimik na sumunod kina Javier at Bartolome. Makalipas nga yung halos sumigit kumulang kalahating oras na paglalakad nila, narating na rin nila yung naturang gubat. Namangha pa nga silang tatlo dahil kakaiba yung gubat sa baryong yon kaysa sa kagubatan sa kanilang baryo. Napalunok na lamang si Lolo Ricardo noong magsimula na nga silang maglakad papasok sa gubat na yon. Sa hindi inaasahan ni Lolo, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Hindi nga lang maintindihan kung ano nga ba yung nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Ngunit batid niyang hindi yun normal sa kanya. Kahit na ganon, wala pa rin siyang nagawa kung hindi yung patuloy na sumunod sa kanyang dalawang kaibigan. Napapailing na lamang siya at naisipang makiramdam na lang sa kanilang paligid. Kung gaano katahimik si Lolo Ricardo noon, kabaliktaran naman yung dalawa niyang kaibigan. Malakas kasing nagkukwentuhan at nagtatawanan yung mga ito na animoy walang pakialam sa kanilang kapaligiran. Dahil nga doon, nangamba si Lolo Ricardo, kaya't sinubukan niyang pakiusapan yung dalawa na huwag masyadong maingay. Hindi naman nakinig yung mga ito at nagpatuloy lamang sa kanilang pagtatawanan at pagkukwentuhan. Nainis si Lolo noon, ngunit hinayaan na lamang niya ang mga ito. Ipinagpatuloy na lang din niya yung pakikiramdam sa kanilang paligid at nagpapalingalinga siya sa bawat bahaging kanilang nadadaanan. Ganon nga yung nangyayari nang may kung anong ingay silang naulinigan. Natigil sila sa kanilang paglalakad at nanahimik naman sina Bartolome at Javier. Pinakinggan nila kung saan nga ba nagmumula yung ingay na parang igik ng baboy na kanilang naririnig. Nang mapagtanto nila kung saan nga bang bahagi ito nagmumula, nagpasya nga silang puntahan yon. Nang makarating sila ron, nakita nga nila yung isang baboy ramo na duguan sa isang patibong. Naisip nilang baka may nangangaso ron, kaya't minabuti nilang umalis na ron. At nang makalayo na nga sila, hindi na nila gaanong naririnig yung huni ng baboy. Nagpatuloy sila sa paglalakad at nagpasyang maghanap nga ng talo na pwedeng paliguan doon sa gubat. Noong nakarating na nga sila sa gitna na ng gubat, ganoon na lang yung pagkalito nila, gayong may dalawang bahagi silang madadaanan. Nagpasya nga silang tatlo kung saan nga ba sila dadaan.
Ang naisa na ni Lolo ay sa kanan sila dumaan, ngunit kaliwa naman yung pinili ng dalawa. At dahil doon, nagpatianod na lamang si Lolo sa daang napili ng kanyang mga kaibigan. Sa tansya ni Lolo, umabot pa ng halos mga 15 minuto yung kanilang paglalakad hanggang sa nakarinig na nga sila ng lagaslas ng tubig. Naisip nilang meron ngang talon doon, kaya't dali-dali nilang sinundan yung ingay ng pagbagsak ng tubig. Hindi naman sila nabigong matunton yon, kaya't ganoon na lamang yung kanilang tuwa. Noong tumambad sa kanila yung isang talon, hindi na nga nila inaksaya pa yung kanilang oras noon at kaagad na tumakbo upang maligo doon sa talon na yon. Habang abala sa pagtatampisaw sa tubig ng talon, kina Javier at Bartolome, naisipan naman ni Lolo Ricardo na igala yung kanyang tingin sa paligid. Ganoon na lang yung gulat ni Lolo nang sa hindi kalayuan, tila may kuweba siyang natatanaw. Sinabi kaagad niya yon sa kanyang mga kaibigan, kaya't mabilis siyang nilapitan ng mga ito. Nang makita nga nila yung naturang kuweba, nagwika pa raw si Bartolome na bago sila umuwi ay puntahan nila yon. Gusto daw kasi nitong alamin kung ano nga ba yung naroroon sa kuwebang yon. Sumang-ayon naman yung dalawa, kaya't wala nang nagawa si Lolo Ricardo. Ipinagpatuloy nila yung kanilang paliligo at hindi na muna pinagtuunan ng pansin yung kuwebang nakita nila. Makalipas nga yung halos mga 1.5 oras nilang nasa talon, napagpasya na rin nilang tatlo na umahon at nang makauwi na rin sila. Medyo madilim na rin kasi yung bahagi ng gubat kung nasaan nga sila ng mga sandaling yon. At bago nga sila umalis doon at umuwi, pinuntahan nga nila yung naturang kuweba. Naunang maglakad patungo doon si Bartolome at nakasunod naman si Javier at Lolo Ricardo. Nung nasa tapat na nga sila ng kuweba, tumayo muna sila ng ilang sandali roon bago nga nila napagpasyang pumasok. Pinigilan pa ni Lolo Ricardo yung kanyang dalawang kaibigan, gayong malakas yung kanyang kutob na may hindi maganda sa loob ng naturang kuweba. Pero hindi naman nagpapigil yung dalawa. Kaya't minabuti ni Lolo Ricardo na sumunod na lamang sa dalawa niyang kaibigan. Naisip niya rin kasing huwag pabayaan yung mga ito at konsensya pa niya kapag may nangyari sa dalawa. Pumasok na nga sila roon hanggang sa tumambad nga sa kanila ang madilim na paligid. Sumigaw naman noon si Bartolome, dahilan upang umalingaw-ngaw sa loob nun ang kanyang boses. Sinita ni Lolo Ricardo yung kanyang mga kaibigan, ngunit hindi nga ito nakinig sa kanya. Ipinagpatuloy pa rin ng dalawa ang kanilang pag-iingay, habang si Lolo ay tahimik lang, ngunit naiinis na rin sa mga ito. Babalik na sana si Lolo Ricardo sa may labas ng kuweba upang doon na nga hintayin yung kanyang mga kaibigan. Pero hindi nga niya nagawa nang marinig niyang sumigaw yung mga ito. Dahil may dala naman siyang debateryang flashlight noon, inilabas nga niya iyon at ginamit. Agad niyang pinuntahan sina Bartolome at Javier. At sa hindi malamang dahilan ni Lolo Ricardo, nakaramdam siya ng kakaibang kaba nang maabutan yung dalawang kaibigan na tila grabe yung takot. Hindi naman niya alam kung ano nga bang nangyari sa mga ito. Gayong nahuli nga siya sa paglalakad kaysa sa mga ito. At hindi niya agad nakita yung mga ito dahil nung una nga'y wala naman silang ilaw noong bago niya ilabas yung kanyang dalang ilaw. Tinanong nga niya yung dalawa niyang kaibigan at may tinuro naman yung mga ito sa kanilang unahan. Nung sundan ni Lolo yung tinuturo ni na Bartolome at Javier, may nakita siyang dalawang mapupulang bagay. Mabilis niyang inilawan yung bahaging yon at gano'n na lang yung gulat ng may mabilis na bagay na gumalaw roon. Dahil mabilis yon, hindi na sundan ni Lolo Ricardo kung saan nga ba yun nagpunta. Inilawan na lamang niya yung buong paligid, ngunit wala rin silang nakita. Nung saktong mailawan ni Lolo yung kanilang natatapakan, napag-alaman nilang maraming buto yung nasa bahaging yon.
Kakaibang takot kaagad yung naramdaman nilang tatlo dahil sa kanilang nakita. Hindi nila alam kung buto ba yun ng hayop o ng tao, kaya't mabilis silang napatakbo habang sumisigaw. Ganon nga yung nangyayari sa kanila nang makarinig sila ng malakas na pag-angil na umalingaw-ngaw pa sa loob ng kuweba. Pinanindigan si Lolo ng kanyang balahibo dahil doon, kaya't binilisan na lamang nila yung kanilang pagtakbo. Lalo na at may naririnig din silang mga pagyabag na tila humahabol sa kanilang tatlo. Hindi na nga nila nagawa pang lumingon. Lalo nang muli nilang marinig yung malakas na pag-angil. Ilang sandali pa, nakalabas na nga sila sa kuwebang yon at napagtanto nilang madilim na nga yung paligid. Sa takot na abutan ng kung anumang nilalang na humahabol sa kanila, mabilis silang tumakbo papalayo sa kuwebang yon. At nang medyo makalayo na nga sila, tila ramdam nilang nakasunod pa rin sa kanila yung nilalang na humahabol sa kanilang tatlo. Naghanap na lamang sila ng mapagtataguan. Kahit papano ay kita pa naman nilang tatlo mula sa kanilang pwesto. Kung meron bang paparating na humahabol sa kanila, gayong maliwanag din naman yung buwan. Walang ano-ano nga noon. Nakarinig sila ng mga papalapit na pagyabag, kaya't bahagya silang napasilip. Nakatakip na lamang sila ng kanilang bibig nang makita yung isang mabalahibong nilalang na yun nga yung humahabol sa kanila. Mahaba yung mga kuko nito sa kanyang kamay at may mapupulang mga mata. Kapansin-pansin din yung buhagag nitong buhok at maging yung mahahaba nitong binte. Napapasinghot pa yon na parang may inaamoy-amoy. Kaya't batid ni Lolo Ricardo na sila nga yung hinahanap ng nilalang na ito. Hindi sila gumawa ng ingay habang nagtatago noon sa kanilang kinaroroonan. Hanggang sa marinig na nga nilang tila galit na napapaangil yung nilalang. Marahil ay naisip nitong wala na nga sina Lolo, kaya't galit na galit po ito noon. Nasa ganoong sitwasyon naman sila nung sa hindi inaasahan ay may naulinigan silang mga ingay na tila may mga taong nag-uusap. Nagmatsyag sila sa kanilang paligid hanggang mapansin nga nilang tumakbo pabalik sa kuweba yung naturang nilalang. Dahil pagkakataon na nga nila yun para tumakas at umalis doon sa kuweba. Dahil pagkakataon na nga nilang umalis doon, hindi nga sila nag-aksaya pa ng oras noon. Mabilis silang tumakbo. At wala na silang naging pakialam. Kung madapa sila gayong mas nais nga nilang mabilis na makaalis sa kagubatan. Sa kabutihang palad naman noon, nakalabas sila ng gubat na hindi sinusundan pa ng nilalang na mula sa kuweba. Hindi naman nila nakita yung mga taong narinig nilang nag-uusap doon. Pero laking pasalamat nila dahil nagkaroon nga sila ng pagkakataong makaalis. Lalo na at kung hindi nila nagawa yon ay baka napunta sila sa kapahamakan. Napagpasahan na nga nilang umuwi noon at hindi na rin nilingon pa yung gubat. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita sa kuweba. Kaya't natahimik sila habang naglalakad hanggang sa nakauwi na nga rin sila sa kanilang mga bahay. Pagka-uwi naman ni Lolo, ikwinento niya sa kanyang mga magulang kung ano nga bang nangyari. Base nga raw sa kwento nito, nasabi ng ama ni Lolo, naswang talaga yung kanilang nakita. May narinig din daw itong kwento na may aswang nga sa kabilang baryo. Kaya't may mga kalalakihang rumoronda doon tuwing gabi. Marami na raw kasing nawawalang mga hayop doon at may isang batang pinaniniwalaang nabiktima ng aswang doon. Sa aming hinala, wala ring naglalakas loob na pumasok sa kuweba doon sa baryong yon. Lalo at alam nila na baka doon nga kumukuta yung aswang na yon. Pagkatapos po nun ay wala na rin kaming balita. Hindi na nga rin po kami pumupunta sa gubat sa kabilang baryo.
Sino ba namang pupunta doon pagkatapos ng mga nangyari sa amin? Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito. At maraming salamat. Ako nga po pala si Arnel. Tubong Masbate at nasa 49 anyos na rin po ngayon. Nangyari po itong aking ikukwento. Matagal na panahon na po ang nakalipas. Binata pa po ako ng mga panahon po na iyon at nakatira po dito sa isang baryo sa Masbate. Nung mga panahon po na iyon, simple lamang po yung buhay. Wala pang masyadong problema, lalo at kahit papaano ay nakakaraos naman po kami sa probinsya kahit medyo mahirap. Ngunit ang tahimik po naming baryo ay may tinataglay din pong lagim, lalo na po kapag sumapit po yung dilim. Hindi na bago sa amin ang makarinig ng wakwak at tiktik sa gabi. Noon pa man po, Sir Dan, usap-usapan na po noon na marami daw gumagalang aswang sa baryo namin. Ang sabi pa ng mga karatig baryo noon sa amin, yung mga nawawalang mga bata daw sa kanila ay mula daw sa baryo namin ang may kagagawan. Na isang aswang daw mula sa baryo namin ang may kinalaman sa lahat ng mga nangyari doon. Ganon po yung impresyon ng mga taga-ibang baryo noon sa tuwing nagagawi po sila sa baryo namin. Parang lagi po silang nag-iingat at hindi pwedeng magpagabi kapag napupunta sila doon. Ako po bilang taga roon, hindi ko naman po nararamdaman talaga noon na nakakatakot po yung baryo namin. Tulad ng sabi ng mga taga-ibang baryo. Oo, at aaminin ko pong meron talagang kababalaghan, pero hindi po siya ganun kalala para sa akin noon. Hanggang sa magbago nga po yung pananaw ko nung isang beses po na may nangyari po na nasangkot nga po ako. Ito po yung ako na po mismo yung nakaengkwentro ng isang aswang sa baryo po namin. Nakatira pa po ako noon sa puder po ng mga magulang ko. Tulad nga po ng sabi ko, binata pa po kasi ako nang mangyari po ito noon. Kilala po akong mabait at pala kaibigan noon sa baryo namin. Marami po akong kaibigan at ni minsan, hindi po ako nasangkot sa isang away. Hanggang sa meron nga pong nangyari. Noong araw po kasi, marami po kaming mga alaga. Meron pong mga manok at baboy at meron din pong mga aso. May 3 po kaming aso noon nang mangyari po itong kwento ko. Lahat po yon puro po mga lalaki. Si tatay po kasi ay likas po na mahilig sa mga aso. At ayaw po niyang mag-alaga ng babae kaya puro po lalaki yung mga asong meron kami noon. Sa mga aso nga pong ito, nagsimula po yung lahat. Isang araw po, napansin po ni tatay na hindi umuwi yung isa po naming aso. Tuwing hapon po kasi yung tatay ko po mismo ang nagpapakain po sa mga yon noon. Kung minsan po, siya din po yung nagpapaligo doon. Kaya nung mapansin po niya na hindi po talaga ito nakauwi, hinanap po namin yung aso na yon. Kung saan na po kami naghahanap noon, pero hindi po talaga namin nakita. Kung saan na po kami naghanap noon pero hindi po talaga namin makita eh. Inabutan na nga po kami ng gabi noon pero wala po talaga. Kaya nagdesisyon po kami noon na ipagpabukas na lang po yung paghahanap po doon. Naghahanap po kasi yon ng babaeng aso na matadali po niya. Siyempre yung aso po parang tao din po yan eh. Kailangan din po ng lalaking aso ng babae na alam niyo na po yon. Kaya yun po yung dahilan kung bakit ilang beses na rin po itong nangyari. Pero sa pagkakataon po na ito, iba na po talaga. Kinabukasan po kasi, umuwi po yung aso namin na yon, na iba na po yung ikinikilos. Panay po yung angil nun at ayaw na pong kumain. Medyo nagsimula na rin po itong maglaway. Yung tipong parang bigla po yung nauulol. Pero kilala pa po kami nun.
Lumalapit pa po yun sa amin na parang humihingi po ng tulong pero medyo patahol-tahol po talaga na parang unti-unti na rin po talagang nawawala sa kanyang sarili. Pinilit pa po yung pakainin ng tatay ko pero muntik na po siyang makagat nun. Paglipas po siguro ng mga ilang oras, parang mabilis po yung lumala. Kaya pinakuha na po ako ng lubid ni tatay noon. Dahil dapat itali na raw muna namin ang hayop. Lalo at alam nyo naman po kapag nauulol po yung aso. Medyo nagiging agresibo po at nang-aatake po ng mga tao at kapwa po nito hayop. Pero nung makita po ng aso na meron nga po akong hawak na tali pagbalik ko, bigla na lang po itong tumakbo ng mabilis na parang alam na po nito ang balak naming gawin sa kanya. Kaya wala na po kaming nagawa noon. Doon na po lumapit yung kapitbahay namin noon. At ang sabi po nito, ilang araw na raw po niyang nakikita yung aso naming yun doon, kila Lolo Romel. At ang sabi po niya, madalas daw po niyang nakikita din na pinapakain yun ng matanda. Yung tono po ng kapitbahay namin noon, parang may kung ano po tungkol sa matanda. Siyempre, Sir Dan, nagtaka po ako doon kaya napatanong po ako. Ano po bang tungkol kay Lolo Romel, tanong ko pa. Ang tatay ko na po yung sumagot noon sa akin. Alam mo kasi anak, yung mga matatanda sa lugar na ito, madalas nilang sabihin na aswang daw yung matanda na iyon. Wika pa ng tatay ko. Napaisip po kami noon na baka siya yung may pinakain sa aso namin kaya nagkaganon po yon. Lumipas po noon ang mga 2 araw at nabalitaan na po namin na nangatake na po talaga ang aso namin ng iba pang mga hayop. Hindi po kasi namin talaga matimingan yon para hulihin. Marami nang nagrereklamo noon at delikado na talaga ang hayop kaya ang sabi po ni tatay noon ay hanapin ko na raw talaga at patayin. Yun nga po yung ginawa ko noon. Umalis po ako noon, dala-dala po ang itak. Mahal po kasi ni tatay yung aso kaya ayaw po nito na siya mismo yung papatay doon. Hinanap ko nga po yung aso noon at sa dami po talaga ng lugar, doon ko po ito nakita, malapit sa bahay ng matandang si Lolo Romel. Talagang naabutan ko pong inaatake po ng aso namin. Yung aso rin po ng matandang sinasabi nilang aswang. Tumakbo po ako noon para patayin po yung aso namin ngunit dito na po ako nakagawa ng malaking pagkakamali. Nag-aaway po kasi yung 2 aso kaya nung medyo naghiwalay po sila ng konti, sinubukan ko pong tagayin na yung aso namin. Hindi ko naman po inaasahan na bigla pong tumalon yung aso ng matanda at yun po yung tinamaan ng aking itak. Tinamaan ko po yun at malubha po yung naging sugat nun. Paglingon ko po, nakita po pala ni Lolo Romel ang nangyari. At kumuha po siya ng itak at pinagtataga po niya nang walang tigil ang aso namin. Habang nanghihina na rin po yung aso po niya. Hindi ko po talaga sinasadya yun. Aksidente ko pong nataga ang aso po ni Lolo Romel. Ang sabi po niya noon, siya na raw ang magliligpit sa mga aso basta't umalis na raw ako sa kanyang harapan. Bago pa raw magdilim dahil baka kung ano pa ang kanyang magawa. Nung sabihin po niya yon, Sir Dan, medyo padilim na rin po. At talagang galit na galit po ito sa akin. Umuwi po ako at sinabi ko yon kay tatay. Pupuntahan po sana ng tatay ko pero pinigilan po siya ng nanay ko. Kinabukasan po nun, agad-agad nga pong may nangyari. Pagising po namin noon, sa mismong pinto po namin, nakabalandra po yung katawan ng wala ng buhay naming mga aso. Yung 2 po naming aso, bukod pa po doon sa naulol. Wasak po yung tiyan ng mga yon. Na parang mensahe po talaga yon sa amin mula doon sa aswang dahil po doon sa aking nagawa. 2 aso po naming natira, patay po agad. Sapat na po yon para magalit po ng husto yung tatay ko pati na rin po ako.
Aksidente naman po kasi yung nagawa ko pero alam ko naman po na sapat na rin po yon para magalit po yung matanda kahit sabihin pa po nating humingi po ako ng tawad. Gabi po ng araw din na yon, buo na po yung loob ng tatay ko noon na pupuntahan daw niya ng palihim ang matanda at wag na wag ko daw yung sabihin sa nanay ko. Bahala na raw po ako kung gusto ko bang sumama o hindi. Hindi naman daw niya papatayin pero bibigyan raw po niya ng leksyon. Alam ko pong mali yung gagawin ng tatay ko noon pero galit din po kasi ako noon. Bandang 9:00 po ng gabi. Tulog na po sila nanay noon. Umalis nga po kami ng tatay ko. Nilak lang po namin ang doorknob sa harap po na pinto kung saan po kami lumabas. Malapit lang din po yung bahay ng matanda sa amin. Kaya mabilis lang po naming narating yon. Agad pong sinipa ng tatay ko yung pinto. Galit na galit po kasi ito. At pinasok nga po namin yung bahay. Pero wala po yung matanda doon. Wala po sa kwarto o kahit saang sulok po ng bahay. Mag-isa lang din po yung matanda sa bahay na yon. Doon na po namin naisip na baka pinuntahan rin po niya kami sa bahay namin. Sinabihan po ako ni tatay na magmadali na akong bumalik. Lalo at baka umatake sa bahay namin yung aswang na yon. Kaya agad po akong lumabas noon at nagmadali pong bumalik habang aantayin naman daw po ni tatay yung matanda doon sa mismong bahay po nito. Sa kalagitnaan po ng pagtakbo ko, nakasalubong ko naman po yung kapatid ko at yung nanay ko. Alam po nilang pinuntahan namin nung mapansin po nila na wala po kami roon. Kaya nagmadali din po silang puntahan po sana kami. Doon na po namin narinig noon yung boses po ng tatay ko na sumisigaw na po. Litong-lito man po kami noon. Tumakbo na naman po kami pabalik doon po sa bahay ng matanda. At doon po namin naabutan noon, Sir Dan, na dinudumbog nga po ng isang napakaitim na nilalang yung tatay ko. Talagang nagpang-abot po silang dalawa. Bumunot nga po ako ng itak noon, lalo at nakita kong dehado na po yung tatay ko. Ngunit pinigilan po ako ng nanay ko noon. Sabay lumuhod po ito at nagmakaawa sa aswang habang umiiyak. Lalo at sinasakal po noon ng aswang yung tatay ko. At kapag lumapit daw po kami ay tutuluyan po nito yung tatay ko. Alam ko pong seryoso po siya noon. Lalo at kahit po yung boses ng aswang na yon, nakakakilabot na pong pakinggan dahil galit na galit din po. Nung binanggit po ni nanay ang pangalan po ng asawa ni Lolo Romel, na malapit nga rin daw po na kaibigan ng lola ko, parang bigla pong kumalma noon si Lolo Romel. Ang sabi po ni nanay noon, patawarin na raw nito kami at aasahan niyang walang makakalabas na kahit ano sa mga kababaryo namin. Sa lahat ng mga nangyari. Pati po yung kapatid ko noon, nagmakaawa din po kaya sa punto po na yon, humingi din po ako ng paulit-ulit ng tawad. Doon na po binitawan ng aswang na yon, yung tatay ko, na noon ay hinahabol na rin po yung kanyang hininga. Nagkasundo po kami noon, nakakalimutan namin ang mga nangyari, at walang lalabas na kahit ano sa mga kapitbahay namin. Ang sabi ni Lolo Romel, matagal na raw siyang nagbago at hindi na raw nagbabalak na mangbiktima. Nadala raw siya sa galit, lalo at akala daw niya sinadya ko talagang patayin yung aso niya. Kukunin na rin daw po siya ng kanyang anak kaya sana ilihim na lang daw namin hanggat makaalis na siya sa baryo namin. Sumunod nga po kami noon sa aming pinag-usapan at tulad po ng sabi ng matanda, kinuha nga talaga siya ng kanyang anak. Bago po ito umalis, nagpasalamat pa po ito sa amin at humingi po ulit noon ng tawad sa kanyang nagawa. Ganon din po kami sa kanya. Alam ko pong patay na rin po ngayon yung matanda po na yon dahil yumaon na nga rin po yung tatay ko. Sana po mapili po ninyo itong kwento na ito. At maraming salamat po kung sakali. Arnel nga po pala ulit ng Masbate.